sa FB page po natin na mayroong mahigit 255,000 followers, ay nagtanong ako na kung meron kayong budget na 250,000, ay anong sasakyan ang gusto nyong bilhin? At base naman po doon sa mga comments nila ay nakapili tayo ng top 10 na mga sasakyan na patok sa Pinoy under 250,000 pesos na budget. Pang number 10 po natin ay ang Honda City 5th generation. Ito po yung Honda City na tinatawag din dito sa atin na Honda City Transformer. 2008 hanggang 2013 po ito naging available. Sa halagang 250,000 pesos ay makakabili ka niyan kung sedan ang hinahanap mo. Mayroon po mga variant niyan na ang makina ay naka 1.3 4-cylinder gasoline engine na garantisadong matipid sa gas. Pero kung gusto nyo ng matulin-tulin, ay mayroon din pong naka 1.5 gasoline engine. Available din po ito sa manual at saka sa automatic. Pero advice ko lang sa inyo guys, kung marunong kayong mag-manual, ay yung manual na lang po ang kunin nyo. Kasi guys, yung mga ganyan sasakyan, hindi ko naman nila lahat. Kapag mga 15 years old pataas, para sa akin ay hindi na ganon ka-efficient at ka-dependable yung transmission. So mahirap naman kung sa inyo pa maabutan niya ng sira. Mahal pong magpagawa or mag-replace ng automatic transmission, especially pag Honda. Marami po akong nakikita niya na mga nakaporma na. Pero mas maganda po kung ang pipiliin nyo, syempre, yung stock pa. Yung hindi pa na-change color, wala pang kinabit na mga body kits, at saka yung makina, hindi pa pinapakailaman. Meron din po kaming Honda City, kaya lang yung naunang modelo dyan. At masasabi ko na pag Honda, maaasahan mo naman na matibay yan. At saka masarap gamitin. Kaya lang kapag may nasirang pyesa, ay medyo may kamahalan lang. Sa number 9 naman po natin ay ang Mitsubishi Mirage G4. Sa budget po na 250,000 pesos ay maaari kang makakita ng 2017 or 2018 model na Mitsubishi Mirage. Subcompact sedan po ang kategory nitong G4, pero meron din pong Mirage na 5-door hatchback. Ang makina naman po nito ay 1.2 3-cylinder gasoline engine na naka-double overhead cam. Kaya po niya magbigay ng 78 horsepower at ng 100 Newton meters of torque. May mga nagsasabi po na ang pintas nila sa Mirage ay manipis daw masyado yung kaha. Pero yan ay dahil nag-focus po kasi talaga ang Mitsubishi sa weight reduction ng Mirage. Para na rin maging mas fuel efficient ito. Ang claim nga po nila ay nakaka 22 kilometers ito per liter. Yun ay kung hindi ka matatraffic at saka kung hindi mo bibirit yung pagka-drive. Anyway, kahit naman po kasi manipis ang kaha niyan, lahat naman po kasi ng sasakyan natin ngayon, bago yan ilabas sa market, kailangan niyang pumasa sa mga safety test. In fact, itong Mitsubishi Mirage G4 ay nakakuha ng 4-star rating sa NCAP safety test. Sa number 8 naman po natin ay ang Toyota Wigo. Kung matyaga po kayong maghanap at hindi kayo nagmamadali ay pwede kayong makakuha ng 2016 model na Toyota Wigo. Ang mga ganitong sasakyan po ay very ideal doon sa mga city dweller dahil napakatipid po ng 1.0 3-cylinder gasoline engine ito. At dahil nga po ito ay hatchback at maliit, saktong-sakto po ito doon sa mga may maliliit na garahe. Mas madali rin itong iparada, pero wag niyo pong maliitin yan kasi kahit mukha po yung maliit sa labas, ay magagaranti ko sa inyo na komportableng makakaupo dyan ang 5 tao. Kasama na po yung driver. Nakapag-drive na po ako niyan papuntang Baguio na 5 kami sa loob. At although 3-cylinder lang po ito, ay kaya niya naman pong umahon doon. Basta wag lang pong mag-overloading. Perfect po ito doon sa mga magulang na gustong regaluhan ng kotse yung anak nila kasi madali pong itong i-drive. Kesa kumuha kayo agad ng brand new na hulugan. Mas mainam na ganito muna ang pagpraktisa ng anak nyo para kung magasgasan man ay hindi masyadong masakit sa kalooban. Sa number 7 naman po natin ay ang Isuzu Crosswind. Ang Isuzu Crosswind po ay isa sa mga naging patok na gawa ng Isuzu. Naging available po ito dito sa Pilipinas mula 2001 hanggang 2017. AUV po ang kategory nito or Asian Utility Vehicle. Ang maganda po sa mga AUV, yan po ay dinesign na pangharabas. Ibig sabihin, ginawa po ito na matibay. Mas makapal ang kaha nito compared dun sa mga ordinaryong sedan. At matibay po ang mga pangilalim ng mga ganitong AUV. Kahit kargahan nyo yan ng 10 pasahero, ay kayang-kaya po yan. Very dependable din po ang diesel engine nito na 4JA1. Ang advice ko lang sa inyo guys, kung bibili kayo ng ganitong crosswind, ay syempre piliin nyo yung pinakamodelo hanggat maaari. Tapos umiwas po kayo doon sa mga ginamit na pang UV Express para hindi masyadong bugbog. Marami pong variants yan, pero doon sa halagang 250,000 ay pwede kang makabili ng XUV. Sa number 6 naman po natin ay ang Toyota Avanza.
Very ideal na sasakyan po ito para sa budget na 250,000. Malamang na yung first generation Avanza J ang makukuha nyo. Ngayon, kung makakatsempo po kayo na mas mataas na variant or year model ay mas maganda. Mas malaki po ito kaysa doon sa mga regular na hatchback. Tapos gawa po ito ng Toyota kaya mayroon kayong maasahan na tibay. Provided na marunong kayong pumili ng second hand. Ang makina po nito ay naka 1.3 4-cylinder gasoline engine. Very ideal po ito dun sa mga madalas pumupunta sa city kasi matipid po ito sa gas. Pero syempre, pwede nyo rin po itong ibiyahe ng malayo. Hindi nyo nga lang po ito mahahanapan ng sumisibat na bilis kasi hindi naman po ito built for speed. Paalala ko lang sa inyo guys na marami pong Avanza na ginamit pang taxi. Kaya kung bibili po kayo ay medyo iwas-iwasan nyo po yan para less ang sakit ng ulo. Lalo na doon sa mga first time pa lang magsasasakyan. Sa number 5 naman po natin ay ang Honda Civic FD. Ang Honda Civic FD po ay ang 8th generation na Honda Civic. Naging available po ito dito sa Pilipinas from 2006 hanggang 2011. Para po sa akin at sa marami pang mga car enthusiast ay isa ito sa pinakamapormang Civic na ginawa ng Honda. Kaya hindi po nakakapagtaka na kahit 13 to 19 years old na po ito, ay marami pa rin pong ito ang kanilang dream car. Mataas pa rin po ang presyuhan nito compared dun sa mga ibang sedan na kasabayan niya. Pero sa halagang 250,000 pesos ay makakabili ka niyan ng nasa magandang kondisyon pa. Basta matyaga ka lang maghanap at saka huwag magmamadali. Ang makina po nito ay 1.8 liter iVTEC gasoline engine. Medyo bihira po ang manual nito, mas marami yung naka-automatic. Pero kung marunong po kayong gumamit ng manual na cambio, ay mas advisable po na yun ang bilhin nyo. Kasi gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, medyo may edad na to, mahirap naman kung sa inyo pa ito aabutan ng sira. Mahal pong magpagawa or mag-replace ng automatic transmission, especially pag Honda. Sa number 4 naman po natin ay gawa ulit ng Honda at ito po ay ang CR-V 2nd generation. Marami pong nag-comment dito doon sa survey na ginawa ko. Hindi naman po yon nakakapagtaka kasi classic ang design nitong Honda CR-V 2nd gen. Actually, dream car ko din yan noon na hindi natupad. At sa halagang 250,000 pesos, makakabili ka niyan, may sukli pa. Ang 2nd gen na Honda CR-V ay naging available po dito sa Pilipinas mula noong 2002 hanggang 2006. Tapos ang presyuhan po niyan ay naglalaro from 150,000 hanggang 250,000. Pag mas mataas pa sa 250,000 ay mahal na po yun. Ang kagandahan naman po sa ganitong mga sasakyan ay syempre SUV po yan. Iba po ang datingan kapag naka-SUV ka. Tapos masarap din pong i-drive yan kasi mataas ang ground clearance. Hindi ka masyadong nag-iiwas sa mga lubak at saka sa humps. Medyo may kalakasan nga lang po ito sa fuel consumption kasi naka 2.0 4-cylinder gasoline engine po ito. Pero kaya naman po nito magbigay ng 150 horsepower at 140 Newton meters of torque kaya kahit sa ang bundok nyo matripang pumunta ay hindi kayo mabibitin. Lalo kung ang mabibili nyo ay yung naka all-wheel drive. Ang advice ko lang po doon sa may mga gusto ng ganitong unit, tapos may budget kayong 250, silipin nyo rin po yung 3rd gen na Honda CR-V kasi meron po kayong makukuwang ganyan sa halagang 250,000 pesos. Para mas modelo yung mabibili nyo. Sa number 3 naman po natin ay ang Mitsubishi Adventure. Ang Mitsubishi Adventure po ay naging available mula 1997 hanggang 2017. So 20 years pong available sa market itong Mitsubishi Adventure. Kaya kung bibili po kayo niyan at may budget kayong 250, hanggat maaari ang piliin nyo ay yung pinakamataas na year model, if possible. Although meron pong di gasolina niyan, mas makakatipid kayo sa fuel consumption kung ang kukuha ninyo ay yung naka-diesel engine. Subok na matibay po ang makina na yan. Huwag nyo lang pong kakalimutan magpalit ng timing belt every 60 to 90,000 kilometers. At saka syempre, regular ang change oil. AUV din po ang kategory nito. At gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, yung mga AUV, dinesign po yan na pangharabas. Kaya sigurado kayo na matibay yan. Kaya lang, ito po kasing mga ganitong AUV, kung ikukumpara natin sa mga modelo sasakyan, medyo low-tech ito. Hindi po natin ito mahahanapan ng mga modern features. Tapos, papaalala ko uli na ito pong Mitsubishi Adventure, marami po niyan ang ginamit sa UV Express. Piliin nyo po yung ginamit lang na pangpamilya para hindi kayo masyadong mamoblema. Sa number 2 naman po natin ay ang Suzuki Everyvan or Suzuki Minivan.
Usong-uso po ito kasi sa Visayas at saka sa Mindanao. Dito rin naman sa Luzon ay unti-unti na rin pong dumadami ang gumagamit ito. Lalo na nung may mga sikat na vloggers, ang ito palagi ang pinifeature nila tulad ni Mayor TV at ni Lem Official Outdoor. Ang mga ganitong Suzuki minivan ay sigurado kayong JDM kasi ito po ay ginawa para sa Japan at sa Japan lang talaga nanggagaling. Dinadala po yan dito sa Pilipinas in pieces. Pagkatapos, ina-assemble po yan at kino-convert into left-hand drive ng mga shops dito sa atin. Pwede po kayong magpa-customize. Mas malaki ang budget nyo, mas bongga ang kalalabasan. Mayroon po mga version yan na naka 4x4, na ginagamit pang outdoor or pang overlanding. Tapos meron din pong mga nilalagyan ng body kits para mahawig sa Jimny. Tapos tinatawag na nilang Jimry na ang ibig sabihin ay pinagsamang Jimny at Every. Medyo gagastos na nga lang po kayo kapag mga ganon conversion. Pero wag po kayong mag-alala kasi sa halagang 250,000 or less ay po pwede po kayong magkaroon ng Suzuki minivan. At kung gusto nyo po ng mahusay na builder, ang may re-recommend ko po sa inyo ay yung kaibigan ko at kapwa vlogger na si Sir Dodong Laagan. Pwede nyo pong makita yung mga gawa niya sa YouTube, Facebook at saka TikTok accounts niya. Search nyo lang po Surplus TV o kaya naman Dodong Laagan. So bago po natin i-reveal yung number 1 ay ito muna ang mga honorable mention. So ito na po ang number 1 sa survey natin. Sa halagang 250,000 pesos, ang pinaka-popular choice ay ang Toyota Vios. Taong 2002, noong unang ilabas dito sa Pilipinas ang Toyota Vios. Pagdating naman po ng 2003 ay sila na ang number 1 selling na subcompact sedan. Marami pong variants niyan. Pero sa halagang 250,000 pesos ay po pwede kayong makabili niyan ng model 2015 or 2016. Ang makina naman po niyan ay pwede kayong mamili between 1.3 4-cylinder gasoline engine, pero meron din pong naka 1.5 para doon sa mga gusto ng patulin-tulin. Ang kagandahan po sa Toyota Vios ay napakarami pong available nitong pyesa kung sakali man na kayo ay masiraan. Kahit sa ang auto supply ay available po ang pyesa nito. Marami rin pong available online. Tapos makakapili pa kayo. Kung meron kayong budget ay yung OEM na ang piliin nyo. Pero kung medyo kapos sa budget, meron naman po mga pangsamantagal na replacement parts. Tapos ang kagandahan din po sa Toyota Vios ay hindi ito masyadong komplikadong gawin. Marami pong mga shop na sisiw lang sa kanilang gawin ito. Kaya kung pag-maintain lang po ay hindi nyo na kailangang pumunta pa sa kasa. Pero reminder lang po at pakaraming ginawang taxi nito. So kung kayo po ay bibili ay iwasan nyo yung mga ginamit sa pang-taxi para iwas sakit ng ulo na rin po. Tapos lastly ay i-remind ko lang kayo na sa pagbili po ng second hand na sasakyan, yan po ay parating may kasamang risk. So para maiwasan nyo makakuha ng supply, magsama kayo ng marunong tumingin kung hindi kayo marunong kumilatis ng sasakyan. Tapos wag po kayong pupunta doon sa mga buy and sell na grupo na hindi pumapayag na may dalang mekaniko. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong countdown natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!